Abalang-abala ang mga taga San Diego sa paghahanda para sa piyesta. Napakalaking paghahanda ang sinasagawa sa bahay ni Kapitan Tiago na mahilig sa karangyaan at pagpapamalas na siya'y may kaya. Senyor, dumating na po ang mga kahon mula sa Europa. Sige. Magandang hapon po, Kapitan. Maria! Po? Bakit, Papa? Anak, ganito ng regalo ko galing sa Europa. Muchas gracias, Papa. Pasok. Buenas tardes, senyor. Umupo ka. Ito nga pala, tungkol sa para ng ating pinagpapalanuhan. Oo nga, tungkol sa paralan natin pinapapanuhan, minumungkahi kung tawagin natin itong paralan ni San Francisco. Pasok. Magandang hapon po, Kapitan Tiago. Maaari ko po bang isama si Maria Clara sa aking pamamasyal? Oo naman. Maria Clara! Po? O kaibigan, tara na Maria, mamasyal na tayo. O sige, Papa, alis na po kami. O sige. Isama mo rin si Crisostomo. Sige po, alis na po kami. Maria! Po? Maring anak, umuwi ka na maga sapagkat tayo magkabulan kasama si Padre Damaso. O sige po, alis na po kami. Kasama si Ibarra sa pamamasyal ng mga kadalagahan. Si Ibarra ay binati ng ilan at ang lahat naman ay humanga sa kagandahan at kayumian ni Maria Clara. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Uy, ang ganda naman ni Maria Clara. Oo nga eh. Nang matapat sila sa tahanan ni Sinang, nanaog kaagad ang dalaga at inanyayahan silang umakyat. Sumama na rin ito sa pamamasyal. Magandang hapon! Kanina tumakyat muna kayo sa aming tahanan. Sumama ka muna sa amin sa pamamasyal. Naparaan ang mga kadalagahan at binata sa tapat ng kumbento. Nakilala ni Maria Clara ang bilugang pangangatawan ni Padre Damaso sa tabi ni Padre Sibayla. Naiiba ang bahay ng Alperes sapagkat walang ilaw at nakapinig ang mga durungawan nito. Isiniwalat ni Sinang ang pagkamuhi sa paraluman ng mga gwardiya sibil dahil sa ginawang panghihimasok ng mga sibil sa pistang pambukid.
misteryosong paraluman ng mga Guardia Civil. Nagawa nilang manghimasok sa pistang pambuki. Nakarating sila sa liwasan ng bayan. Sa isang sulok nito'y isang lalaking nakasalakot ang umaawit. Pagkaawit, lumayo ang lalaki at iniwan ang kanyang bakol. Ang mga babae ay lumapit at naglagay ng mga limos. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig. Upang magkakaroon kailanman. Huwag mo lapitan! Pagkamahawa ko sa'yo! Bakit mo naisipang ibigay yung regalo ng kapatid? Dahil hanga ka sa kanya. Nakikita mo ba ang ilaw sa kampanaryo? Iyon ang anak kong si Basilio. Nakikita mo ba ang ilaw sa kumbento? Iyon ang anak kong si Crispin. Hoy! Hoy! La 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 la. La 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 la. Bakit yung sarili mo? Hindi mo ba nakikita na nagkukulo siya? May mga tao palang tinampayan. At doon nagtatapos ang araw ni na Crisostomo Ibarra at Maria Clara sa pagtatakip siling. Kasama mamasyal sina Sinang at isa pang kaibigan. Natunghayan natin ang kabutihang loob ni Maria Clara sa isang lalaking ketungin, ang pagiging magkasundo ni na Crisostomo Ibarra at Kapitan Tiago, at ang tunay na saloobin ni Sinang sa mga paraluman ng Guardia Civil. Sandaang taong kasaysayan ang lumipas, kalayaang pinaglaban, bukang bibig mong binibigkas, kasarinlay nakamtan dahil sa dugong ibinuwis, kasama ng mga luha, taghoy, pagod at hinagpis. Nahan ka na sa iyong nalalagyan,